Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Verbena na naglandfall na po kanina po 1:30 ng tanghali dyan po sa may area ng Bayabas, dyan po sa Surigao del Sur. At kasalukuyan, ito pong bagyong Verbena ay nandito na po sa Agusan del Norte. Yan po yung kanyang sentra or yung kanyang gitna. Pero kung mapapansin nyo sa ating satellite image, malaking bahagi po ng Visayas, including Southern Tagalog Region at Bicol Region, maging dito sa Mimaropa at malaking bahagi ng Mindanao ay sako po ng kaulapan itong bagyong Verbena. Ito pong bagyong Verbena ay nasa Tropical Depression category pa din na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour at patawid nga dito sa mga isla sa areas ng Central Visayas. Ngayon, silipin natin itong official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong Verbena. So, narito po ang official forecast track ng Pag-asa para dito nga sa binabantayan nating bagyong Verbena. Pinapakita dito na ngayong magdamag hanggang bukas ng madaling araw, ito pong bagyong Verbena ay tatawid dito po sa areas ng Bohol patungo dito sa area ng Cebu at makakatawid po yan dito sa area ng Negros Islands bukas po ng umaga at maaaring bukas ng tanghali hanggang hapon, yan po ay nandito na sa may area ng Sulusi. At habang tumatawid po yan dito sa area ng Visayas, ito po ay mananatiling nasa Tropical Depression category. At mula naman bukas ng hapon hanggang Wednesday ng hapon, yan po ay tatawid naman dito sa northern portion ng Palawan. At Wednesday, yan po ay nandito na. Wednesday ng umaga hanggang hapon ay nandito na po yan sa may West Philippine Sea. If ever makatungtong na po yan muli dito sa may West Philippine Sea, inaasahan natin ang bahagyang paglakas niyan. At posible pong umabot sa hanggang Tropical Storm category. Again, habang tumatawid po yan dito sa areas ng Visayas, patungong northern portion ng Palawan, magpapatuloy po yan ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, Palawan, at maging dito sa mga areas na malayo sa mismong bagyong Verbena. Pinapalakas po nito yung ating amihan na nagdudulot po ng ating shear line na magpapaulan po dito sa areas ng Bicol Region, Calabarzon, kasama na po dyan ang Metro Manila, eastern section ng Central Luzon at eastern section ng Northern Luzon. Silipin naman natin yan. Parito naman po ang mga posibleng pagulan na maaaring idulot ng bagyong Verbena ayon sa weather advisory ng Pag-asa. Yan po ay mula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. Possible pa rin po yung ating mga up to heavy hanggang kuminsan intense rains dito po sa mga areas ng Eastern Visayas. Kasama po dyan ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, kasama na po dyan ang Leyte, Southern Leyte, maging dito po sa areas ng Dinagat Islands, sa Caraga Region, Surigao del Norte, kasama po dyan ang Siargao, kasama na rin po dyan ang Agusan del Norte, Surigao del Sur, at kasama na rin po dyan ang areas ng Bohol, Cebu na kung saan patungo dito ang bagyong Verbena, maging dito po sa areas ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz at area ng Aklan. Meron din tayong mga possible heavy at kuminsan intense rains sa mga areas ng Masbate, Romblon, Occidental Mindoro, kasama po dyan ang areas ng Quezon, maging dito po sa areas ng Albay, Sorsogon at kasama na rin po dyan ang Catanduanes. Samantala, mga possible moderate at kuminsan heavy rains naman ang ating aasahan dito po sa areas ng Agusan del Sur, kasama po dyan ang areas ng Misamis Oriental, Lanao del Norte, kasama na po dyan ang Bukidnon. Ito pong Negros Oriental, kasama na po dyan ang areas ng Antique, ang Palawan, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro, Batangas. Ang shear line naman ay possible po ang magdala ng mga moderate at kuminsan heavy rain sa mga areas ng Aurora, Isabela at Cagayan. Pero yung mga areas po na walang kulay, ang eastern portion ng Central Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino, maging dito po sa areas, ilang areas ng mga kabundukan dyan po sa Cordillera, particularly yung nakaharap sa east. Possible din po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan, dulot nga ng ating tinatawag na shear line. Maging po sa natitirang bahagi ng Mindanao. Again, ito pong ating concentration ng pagulan ay kumikilos po pakanluran habang tumatawid itong bagyong Verbena. So, sa darating na bukas hanggang Wednesday, malilipat naman po yung ating mga pagulan dito po sa areas ng Palawan. At mas madadagdagan pa ang epekto ng shear line yan. Silipin naman natin yan. So para po bukas hanggang Wednesday, given na nandito na po sa may Sulusi, patawid ng Palawan, itong bagyong Verbena, kung mapapansin nyo, nalipat na po sa kaliwang bahagi ng ating bansa yung ating mga possible na heavy at kuminsan intense rains. Yan po ang mga areas ng Mimaropa, kasama po dyan ng Palawan, Mindoro, Marinduque, Batangas, at ilang areas po ng Quezon, maging dito po, kasama na rin po dyan ang areas ng Aurora. Ito naman pong sa itaas na bahagi, ang Isabela, at Apayao at Cagayan, kasama na po dyan ang extreme northern Luzon, ay ang pag-ulan po dyan ay dulot ng ating tinatawag na shear line. So indirect effect po yan
kasabay po ng pagtawid nitong bagyong Verbena. So, meron pa rin tayong mga possible na malalakas na pagulan sa mga areas ng Aklan, kasama na po dyan ang Antique. So, possible din yung ating mga moderate at kung minsan, heavy rains. So, medyo nabawasan na yung ating mga pagulan sa mga areas na nadaanan na ng bagyong Verbena. So, possible pa rin po yung ating mga pagulan dyan sa Eastern Visayas, Central portion ng Visayas, maging dito sa natitirang bahagi ng Visayas at natitirang bahagi ng Bicol region. So, given na nga po na nandito na po sa may Sulusi, patawid ng Northern Palawan, itong bagyong Verbena para po sa mga pag-ulan na ito. Again, possible pa rin po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pag-ulan dito po sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Kasama rin po yung ating mga moderate to heavy rains dito po sa areas ng Metro Manila. Ito po ay sa darating na bukas ng hapon hanggang sa Wednesday. Lalong-lalo na sa Wednesday dahil mag-enhance nga po ito ng tinatawag nating shear line. So again, mag-ingat po tayo dyan sa mga possible effects niyan, gaya po ng mga flash floods and landslides, particularly doon sa mga areas na malapit sa bundok. So nakataas din po yung ating tropical cyclone wind signal number 1 ng Pag-asa sa malaking bahagi ng Visayas, hilagang bahagi ng Mindanao, kasama na po dyan ang areas ng Mimaropa, particularly ang northern portion ng Palawan at area ng Mindoro. Again, ito pong ating bagyo ay nasa tropical depression category, so hanggang minimal to minor damage po yung ating inaasahan na maaaring idulot ng kanyang malalakas na bugso ng hangin, particularly malapit sa gitna nito. Pero sa ngayon, mostly yung ating hazards na delikado dito is yung kanyang mga pag-ulan. At again, mag-ingat pa rin po tayo sa malalakas na bugso ng hangin, particularly doon sa mga areas na malapit sa gitna ng bagyo. At if ever meron tayong mga nararanasang subasco o yung malawakang thunderstorms, may kasama rin po yung malalakas na bugso ng hangin. So mag-ingat din po tayo dyan. At dahil nga, epekto rin po yan ng pagdaan ng bagyong Verbena dito po sa malaking bahagi ng Visayas patungo nga dito sa area ng Palawan. So magpapatuloy po yung ating mga pagulan kasama po ng pagtawid ng bagyong Verbena dito po sa malaking bahagi ng Visayas ngayong magdamag. So again, mag-ingat po tayo dyan sa mga possible effects ng mga pagulan ito, gaya ng mga flash floods and landslides, especially po sa mga areas na saturated na yung lupa o nakakaranas na ng mga pagulan mula kahapon hanggang kanina. So mas tumataas po yung ating mga tsansa ng flash floods and landslides yan. At again, yung mga areas naman dito po sa mga malayo sa mismong bagyo, possible din po tayong makaranas ng mga pagulan dulot ng ating shear line na nag-aakit baba dito sa eastern section ng Northern Luzon at lalo pang lumalakas yan habang tumatawid ang bagyong Verbena. At mararamdaman din po natin ang epekto niyan if ever nandito na po sa may West Philippine Sea itong bagyong si Verbena in the next 2 days. So mag-ingat din po tayo dyan. Balikan natin yan bukas. Muli ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.